Hello po! Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmland. Nandito po ako ngayon sa Liliw, Laguna. So ito po ay located po sa barangay po ng Kabuyiw, Liliw, Laguna. And naanyayahan nga po tayo ng owner, nag-message si owner na kung maaari nga po ay mai-vlog namin itong property at maialok or maisama namin sa aming mga listing. Direct to owner po tayo dito mga ka-farmland. So ayan po yung property. Simula po doon, paakyat, and may nasako po dito. Yan po yung riverside. So nandyan po yung tabi ng ilog. Ang way na yan po, yan, palabas po yan ng main road kung saan papunta po ng bayan ng Liliw, Laguna. Ang layo po nito sa main road or provincial road ay 3 kilometers or more or less po, nasa 11 minutes. 11 minutes drive. So, ayan po yung riverside. Ayan. Ito pong kalsada is dumaan po dito sa property. Ito po ay may development na din. Pinariprap na po nila. May mga construction na po sa loob. Nandito po yung boundaryhan ng property. Padiretso po dito. Kasi ito po ay may bakod. So may mga bakod or may mga sign or palatandaan naman. May mga landmark kung saan po yung mga muhon or boundary. So pag ganun po pataas. Maganda po sa taas, overlooking. And yan po ay flat sa itaas. So niriprap nila para po hindi gumuho. Then ginawan po nila ng hagdan ng mga baitang para po madali pong akyatin. So ito po ay operational camping site and riverside. Uunahin po muna natin dito sa area kung saan malapit po dun sa ilog or dun sa river. And then saka po tayo aakyat papunta dyan sa itaas. Ito po ay, ang total square meter po ay 12,037 square meters or 1.2 hectares. Clean title po, titulado po ito mga ka-farmland. So ito, nilagyan po nila ng gate, papasok po diyan. Kasi dito po, mga nagka-camping, dyan po nagte-tent. May bakod na din po dyan. Tsaka po dito sa kabilang side. May source po ng tubig at ng kuryente. Ayan po, may tubig. Source ng tubig. And kahit po mataas, yung area na yon, may tubig po yun. Ayan. So, nandito na po kami sa riverside kung saan dito po nagte-tent yung mga client. Actually, yan po naman ay nalilinis ng owner. Kaya lang po sa ngayon po kasi ulan na ngayon. Kaya ang bilis na pong tumubo ng mga damo dito sa area po dito sa malapit sa ilog. Meron po silang mga cottage dyan. Ayan mga ka-farmland. Yan po yung boundaryhan. Kumbaga nandyan po yung bakod nila ma'am. Ayan, may bakod din po yung kabila. Ito po yung area po na nagagalawan po nung may-ari ng lupa. Kung saan ito po ay merong easement talaga ang ilog. 20 meters from the river po. Yun po yung easement. So, ito naman po mga ka-farmland ay walang nagmamay-ari. Kumbaga, kung sino yung nakatapat doon, pwede po nating gamitin. At dahil nga po, yung hanggang dyan po ay nasako po ng property ni seller. So, meron po siyang karapatan na gamitin din po itong property. At kagaya nga po ng iba po na may-ari dyan ng mga camping site, pares lang po sila, binakura na nga po. So,
alam nila na yan yung boundaryhan ng kanilang ginagamit na lupa. Kung makikita nyo po, ayun po yung may mga kwarto-kwarto, may mga kubo dyan sa taas. Pag nandun na po sa itaas, madami na pong tanim doon. May niyog, mga fruit bearing, atis, rambutan, duhat, lansones, and patag na din po dun sa area. Mga farmland, ito po ay 12,037 square meters po at ang halaga po nito ay 25 million. And ang sabi nga po ni ma'am, yung owner, super negotiable. Pero tinanong ko po kung hanggang saan yung super. Ang gusto po nila ay ang makakausap ay ang bibili. So yun lang po yung tip na sinabi ni ma'am. Basta pag may buyer, i-direct po sa kanya. And request lang po namin dahil minsan po may mga buyer po talaga na natutunton or nakakasunod sa property. Pag tinanong lang po kayo ni owner, kung kanino nyo napanood na vlog, na post, kung kanino nyo po nakitang advertisement, pakisabi na lang po kung sakali man po na kayo ay magdadirect po dito sa property. Kasi madali po itong matunton. Nasa Google din po ito. Yung iba po kasi na aming mga kliyente, akala po yung ibang viewers, buyer, akala po nila lagi kaming may patong. Kaya po sila nagdadirect po sa property. Pero ito nga po, 25 million po yung presyo ni owner. Super negotiable. Kaya kung sakali man po na kayo po ay pupunta dito para po mag-direct, pakisabi nyo na lang po kung saan nyo po nakita na advertisement. Wala namang pong problema po sa amin. Ayan, dahil ngayon po nag-uulan na, kaya lumalakas na po yung tubig. Ayan o. Yung kabila po, ano din po, resort camping site. Ito naman pong kabila, naglagay pa sila ng slide. Sa mga naghahanap po ng mga client namin na gustong gawing camping site, isa po ito sa maganda naming pwedeng i-offer sa inyo. And at the same time po, pwede nyo pa pong i-develop ito. Pwede nyo pa pong dagdagan kung ano man po yung gusto nyo pong idagdag dito sa magiging resort o camping site. Kagaya po niyan, may nagdagdag po, dinevelop nila, may slide, and eto, pwede naman po yung iayos, yung mga bato ilagay sa gilid, so para lumawak. And yung iba naman, ang ginagawa po, inihaharang yung mga bato, parang ganon, para po medyo lumalim yung tubig. Ang sabi po ni ma'am, ni owner, pag peak season, pag summer, April to May, mga ganun pong months, nakaka 30,000 weekly. And dun sa mga off-season naman, halimbawa po, yung sa mga bear, pag maulan, December, isa naman daw po nakaka 8,000 weekly. Ayan mga ka-farmland, yan. Ito po yung nagagamit na area po ng mga nagte-tent dito or nagka-camping. So ayan naman, yung easement na po yan, pwede na pong gamitin ng kung sino man yung nakatapat doon sa
easement ng property. Ayan, so mga farmland, may mga ginawa po silang mga kubo. If ever po na halimbawa gusto magtampisaw dito, dito po magpipiknik. So ayan po yung kanilang mga kubo. And dun po sa makakabili nito, pwede pa po niya itong mapaganda or mapadevelop pa po. So kami po ay aakyat na doon, babalik na po. Papunta na po doon sa property sa itaas kung saan nandun yung kanilang mga kubo o mga bahay-bahay na nire-rent po ng mga nagka-camping. Aakyat na po ako doon sa itaas. Tayo umakyat na po sa property. Ito po yung kanilang entrance. Yung mga motor po dito po nagpa-park. And mga 4 wheels po dyan po. Tayo po at akyat po tayo sa taas kung saan maiipakita ko po sa inyo yung kanilang mga kubo-kubo doon. Then overlooking po pagdating doon. Yan po yung boundaryhan ng property. May bakod po pataas. Yan po, may source po sila ng kuryente tsaka po ng tubig. May CR po. Yan, madami pong fruit bearing. Santol, guyabano, langka, avocado. Ayan, may mga rambutan na po dito, mga hinog na. Sako pa po ng property hanggang doon sa pakabila pa. Sarap ng hangin. Presko. Ang maririnig po ay lagaslas ng ilog. Yan, duhat. Tapos may mga atis po doon. Tapos ito mga mulberry. Tapos meron po mga niyog. Pinapaniyog din po nila, ma'am. Pinibenta nila. Yan po yung farmhouse nila. Santol, may kaong. Tapos ayan yung kanilang atis. So, nandito ako sa taas kung saan mountain view. Yun yung view ng bundok. Then, overlooking po yung ilog. Yan. Yan yung makikitang view dito sa taas.
Dahil ngayon po ay may sama ng panahon, kaya po ayan, nalalaglag po yung mga dahon, tsaka yung mga bunga po ng mga prutas dito, mga santol. Ayan mga farmland, ayan po, may, ayun, doon na nga po kami nanggaling sa ilog. And ito po yung boundaryhan ng property, may bakod. Yan po ang bundok ng Nagcarlan. Bundok po ng Nagcarlan, Laguna. And Kalawan, Laguna. Yan naman po yung CR dito. Common CR po dito sa labas. And ayan nga po yung kubo nila. So ang ibaba, pwedeng dyan po kumain. Ito po is yung pinakatulugan. May lababo. Open sa lahat. Ayan. So ito yung boundaryhan. So pagdating po dito sa taas is patag. Ayan po yung bahay nila, sir. Ito yung A-house na pinagawa nila dito. So kita nyo naman, ito po yung boundaryhan. May bakod. Ayan po. Tubig, lansones, mangga. Meron din po silang mga suha. Bale, 3 po yung kubo. Bale, 3 po yung ganito nilang kubo. CR. Sako pa po yan ng property. Yan, ang ganda po pala ng view dito. Dito po pala kita yung bundok ng Kalawan at ng Nagcarlan. Ayan po yung boundaryhan. Sa ibaba. Susubukan ko po kayong dalahin doon sa may sapa kung kaya kong maipakita sa inyo. Lawak pa po dito sa likod. Madami pa po kayong maiipagawa dito kung sakali man pong mabili nyo po itong property na ito. Yan po, may mga bunga po, mga lansones. Ayan. Ayan na po yung boundaryhan. Paibaba po. Papunta po doon sa may mga kawayan.
Yan, ito po ay niyog nila ma'am, dagdag income din po. Madami pong lansones, mga ka-farmland na nakatanim. Ayan po. Napakabait po nung may-ari, napakadaling kausap. Ayan, yung client namin na mahilig po sa kawayan. Sir, may kawayan po ito. Ayan po yung pananim nila ng mga papaya. Mga ka-farmland, ito pong sapa ay boundaryhan na po ng property sa kabila. Ayan. Ito po ay may tubig po, mahina nga lang po. Andun po yun. So tayo, balik na po tayo dun sa may mga kubo-kubo. O papunta naman tayo dito sa kabilang part ng property. Dito tayo dadaan. Ayan mga ka-farmland, baka po nagtataka kayo kasi bakit yung damo madidilaw or nagiging brownish na. Kasi po, inispray po yan ng owner para nga naman po mapabilis yung pagpuksa or pagpatay sa mga damo. Kasi nagtatanim na po sila ng mga papaya. Mas madali na po yan kasing malinis pag po na-spray. Ng root out, mga ganon, clear out. So mga farmland, yan po yung boundaryhan ng property. Yan bunga ng mga lansones. So inuulit ko po mga ka-farmland, ito po ay 12,037 square meters po na 25 million. Super negotiable. Yun po yung ginamit ko na word o na term kasi yun po yung sabi ng owner. Kasi tinatanong ko po kung magkano yung sagad. Wala silang binigay na price. Basta ang sabihin ko daw po ay super negotiable. So, bahala na daw po sila mag-usap ng bibili. So, mga farmland, once na mag-visit kayo dito sa property, na andito laang po yung mag-asawa. Ngayon po ay naglilinis sila kasi po sila ay paluwas po ng Manila. Madilim, hindi ko pa pakita sa inyo yung mga bunga ng lansones. Yan, ang dami po. Ito po ay clean title. And ang kagandahan po, naka-establish na po. Kung gusto man po ninyong ituloy as gawing camping site resort, may mga
may mga magiging kliyente na po kayo kasi alam na po nila itong camping site na ito. Yan po yung boundaryhan ng property. May mga bakod po. Yung mga A-house naman po nila ay for couple. Yan po yung kanilang kalamansi. Ang daming bunga. Sa lawak po nitong property na ito, mga ka-farmland, pwede pa po kayo magtanim ng iba pa pong prutas. Yan, tabi po ng cemented road. Barangay road. Silong muna tayo at naambon ng mga ka-farmland. Yung farmhouse, medyo busy lang po sila pag-ayos ng gamit, kaya po hindi na po namin yung may ipakita sa inyo. So once, para po sa kanilang privacy din po kasi. Pero if ever po na magbo-viewing po kayo, message nyo lang po kami at may i-tour namin kayo lahat dito sa kabuuan ng area. Inuulit ko po mga ka-farmland, ito po ay 12,037 square meter po. Clean title, flat po dito sa taas. Overlooking po ang bundok, ay ang ilog and mountain view po ang kabundukan. So ito po ay 25 million, super negotiable, and along Barangay Road po. 3 kilometers lang po from main road. So malapit po sa bayan ng Liliw, Laguna. Bye bye mga farmland. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming viewers, followers, and subscriber po. Naway lagi tayong gabayan ng ating Panginoon. Mag-iingat po tayong lahat. Bye bye.